Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's... Guys, merong suggestion itong ating Vice President dito sa PNP at particularly kay General Torre. Kasi si General Torre mga kababayan, 'di ba gusto niya ang gawin ng pulis ay yung 5-minute response time. Kapag tumawag ka dun sa kanilang hotline, 5 minutes nandoon na agad yung mga pulis dun sa sa lugar na kung saan sila re-responde. 'Di ba? At pinractice nila 'yon. Iba nga 3 minutes, meron nga 1 minute. 1 minute, grabe. Paano hindi magiging 1 minute? Nasaktuhan na may nagpapatrol doon. So, saktong-sakto. Pagtawag ni General Torre, nando na. So, 5-minute response time. At ang gusto ni General Torre, itong mga pulis, ay hindi lang at patambay-tambay, paaya-ayahay sa kanilang istasyon, sa police station. Kasi iba doon. Patulog-tulog lang, patong-its-tong-its. Ano-ano lang, pa-relax-relax. Baka nga iba pa, pa-red-horse. Ayaw ni Torre ng ganon. So, ang gusto niya, lumabas kayo ng inyong mga police stations at kinakailangan ng police visibility. Para yung mga kriminal dyan, medyo, syempre, mangingilag kapag nakita na may mga pulis. Pero lang kung yung mga pulis yung kriminal. Diba? Pero lang yung mga pulis yung kriminal. Pero kapag may mga matitinong pulis, at alam ko mas marami ang matitinong pulis, mangingilag din itong mga kriminal kahit mga pulis. So, yun yung gusto ni General Torre. Police visibility, 5-minute response time, at hindi pwedeng pagpasapasahan itong ating mga kababayan. Kapag nagreklamo, action agad itong mga pulis. Hindi pwedeng tatamad-tamad, hindi na rin pwede yung matatabang pulis, kaya kinakailangan mag-exercise. Kailangan magpalit ng tiyan, kasi paano ko naman na mag-responde kung ang bigat-bigat ng tiyan mo, hindi ka makatakbo. So, ayun yung mga ini-introduce ni Torre. Gusto niya nga maging aktibo ang mga pulis dyan po sa kalsada. Pero kay Sara Duterte, ayaw niya ng ganon. Ewan ko kung gusto niyang pa-relax-relax lang yung mga pulis. Ayaw niya ng mga ganon kasi hindi naman daw kakayanin. Eto, nagmagaling na naman ang ating Vice Presidente. Marami talagang alam to Pero yung pwede niya naman naayos. So pati ba naman itong ginagawa ng PNP ay pinakikialaman. At para bang sinasabi niya na itong ginagawa ni Torre ay hindi maganda. Sabi nga niya ito mamaya paririnig ko sa inyo, sabi nga niya ayaw ko sabihin na bobo ito mga pulis. Pero mali yung ginagawa nila. Mali daw ang ginagawa ng mga pulis. Hindi na raw pwede yung kasi yung police ratio sa mamamayan at yung police, yung ratio. Napakaliit daw, kaya imposible daw na mangyari na mabilis ang responde ng mga pulis. Ayun ang sabi ni Sara Duterte. So, kontra. Wala naman talagang hindi naman talaga to sasang-ayon Lalong-lalo na kay General Torre. Mukha pa lang ni General Torre, talagang galit na ito si Sara Duterte. Paano ba naman? Biruin mo, galing po ng abroad. Yung tatay niya. Tapos pagdating ng airport, isinalubong na tapos dinala sa Villamor. Tapos isinakay sa eroplano papuntang Dahig. Tapos hindi pa pinapasok si Sara Duterte doon sa gate ng Villamor. Hindi galit na galit. Sabi nga niya Sabi kasi ng reporter, may feelings daw ito kay General Torre. Sabi naman ni Sara Duterte, definitely hindi naman daw love. Yung feelings siya kay General Torre. Hindi ka rin naman love ni General Torre. Well, anyway, ito, pakinggan natin. Itong si Sara Duterte sa kanyang suggestion. Kasi para sa akin, para bang futuristic yung gusto nito mangyari. Sabi niya, i-advance ko na yung konti para at least ma-excite tayo sa mga sasabihin niya, makinig tayo. Alam ko, iba sa inyo, ayaw na makinig kay Sara Duterte, pero pakinggan natin kasi mga kababayan, may sinasabi siya na itong mga pulis daw, dapat gumagamit na ng drone, mga kababayan. Yung drone, yung lumilipad-lipad. Drone daw, gumamit na raw ng drone ng mga pulis. Tapos gumamit na raw ng robot. Robot daw ang papatrolling yung mga robot. Yung mga pulis. Ewan ko kung ano plano ni Sara Duterte sa mga pulis. Kasi sabi niya, ang patrolling daw yung mga drone. Patrolling daw magpatrol daw yung mga robot. Tapos yung mga pulis, anong gagawin?
Yung sa istasyon, magtutongit, magsusugal, bababae. Kaya laki-laki na nasahod ng iba, kulang pa rin. Paano? Mga babaero yung ibang mga pulis dyan. Hindi ko. Kaya pakinggan natin, tingnan niyo mga kababayan suggestion niya. Sabi niya, hindi, luma na yan. Lumang style na yan, Tore. Gumamit ka ng drone, gumamit ka ng robot. Ayun ang kinakailangan nyo nang gawin. Ito guys, pakinggan natin, Sara Duterte. Ma'am, last lang. Kasi ito, issue to sa criminality, ma'am, kasi we are very much aware po sa criminality, ma'am. Sabi ni General Torre na dapat daw lumabas daw yung mga police sa kalsada, daw sa mga police stations. I know you have feelings about General Torre, pero do you think po ba yung Yung feelings ko. I know you have feelings. Definitely not love. strong feelings against General Torre, pero sa tingin mo ba itong paglabas ng mga police natin sa mga istasyon would help resolve criminality sa bansa natin? Oo. Kasi ganito yan. Diba? Meron kang police to population ratio at meron kang gustong gawin na police visibility. Kahit anong gawin mo, hindi dadami ang police, dodoble ang police overnight para umabot yung police to population ratio mo at magkaroon ka ng police sa kada kanto na ang buong teritoryo ng Pilipinas. Dapat ang ginagawa ng Pilipino. Okay, so hindi raw kaya. Bawat kanto raw ng Pilipinas hindi raw kaya nga maglagay ng pulis, sabi ni Sara Duterte. Ito na, mga kababayan, suggestion niya. I'm trying not to utter the word BOBO ha. Ang ginagawa ng Pilipino, nag-iisip siya. Ang daming teknolohiya na available na ngayon sa market. Paano ko ba gagawin at gagamitin ang modern technology para sa trabaho naming mga pulis? May drone, Ay, may robot, may CCTV, napakaluma na yan ng CCTV, at napakarami pang iba na pwede mong gamitin, pwede mong i-harness from the universe para gumaling, gumanda, at umayos ang trabaho ng pulis. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis sa kanto na with a drone, with a robot, kasi robot ang pagkakaalam ko sa pangalan nila, na pwede mong Deploy. ano tawag yan? Hindi, kalat. Hindi. Anong tawag nung pag ang pulis? Nagro-ronda? Patrol. Patrol! Yes, sorry. okay, so ang dami. Ang dami mong alam, meron ka pang pa-drone, may pa-robot ka. Salitang patrol nga eh. hindi mo masabi. So, biruin mo mga kababayan ha, gumamit daw ang PNP ng drone at gumamit ng mga robot. At ayaw niya makikita yung mga pulis niya sa mga kanto-kanto. Doon kayo sa inyong doon lang kayo mag-monitor sa inyong station. Maglagay kayo CCTV bawat kanto. At pagkatapos nun, maglagay kayo ng drone, sundan nyo, habulin nyo. Pag nakita yung criminal doon sa CCTV, sundan nyo ng drone, patakboy nyo, tapos susundan ng drone. Ay, wala nga, hirap-hirap makontrol ng drone eh. Pagkatapos nun yung mga robot, i-patrol. Yung mga robot na mga magpatrol. Walang iyaya. Para naman, yung Robocop? Robocop na ba? Robocop. Matagal. Mag-ano na kayo ng Robocop. Wala na raw yung mga pulis. Huwag na raw pupunta sa kanto-kanto. Walang police visibility. Ang gusto ni Sara Duterte, Robocop. Tapos, mga drone, CCTV. Ayun daw ang gamitin ng pulis para mapaganda. Walang yan naman yung panahon nga ng tokhang eh. Hindi nga kayo gumagamit ng yung body cam. Tagal na na-introduce yung body cam, hindi nga kayo gumagamit ng body cam eh. Walang body cam, di ba? Technology sa ibang bansa ginagamit na yon. Para at least, yung action ng mga pulis
at talagang ayon sa batas. Hindi yung sinasabi na nanlaban yung wala ka namang katunayan na nanlaban. Kasi nga, wala kang body cam. Hindi nyo inilagay sa mga pulis yung panahon ng ni Duterte. So, tapos ngayon, ito, drone, tapos robot. Anak na to ako. Ay, gusto ni Sara Duterte, ganun daw. General Torre, sir, makinig ka. Wag mo na raw ilagay sa mga kanto-kanto, hindi daw kakayanin yan. Kailangan mo, mga Robocop. Yan po, dapat nagpapatrol. Yan po sa buong Pilipinas. Sorry. Pwede mong hindi na papagod ang drone. So magpatrolya yung drone 24 hours. Yung Hindi na napapagod yung drone. Sino ba nagko-control ng drone? Ano yan? Kusabang umaandar yung drone? May nagko-control ng drone eh. Hindi raw napapagod yung drone. Tama naman. Kasi, yun equipment yun eh. Pero yung nagko-control, syempre napapagod. Ang hirap ka nakagalong ka, gaganong-ganong ka, di ba? Ganong-ganon, susundan mo tapos para namang imposible. Parang namang hirap-hirap nun. Pero lang kung talagang high-tech na hindi kinakailangan ng drone na manually kinokontrol. Paano yun? Ang gastos nun. Wala namang budget para doon. Ay, nako. Ano pa? Pag gusto mo mangyari? CCTV, hindi napapagod yan. So yung CCTV mo, 24 hours, bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis na hindi mo nga talaga mahabol yan lahat with your human workforce. So dapat ang iniisip mo how to modernize and leverage the available technology out there to improve the Philippine National Police. Bakit hindi mo yan sinabi nung sa tatay mo? Diba? Naging presidente tatay mo eh. Ba't hindi mo yan sinabi kay dati Pangulong Rodrigo Duterte? Ang galing-galing mo pala. Alam mo pala yung mga ganyan-ganyan. Bakit hindi mo sinabi? Kay former president, kay Tatay Digong mo. Kasi ngayon mo sinasuggest yan. Diba? 6 years. Ang Pangulong Duterte. Ang tatay mo nandyan. Ba't hindi mo sinuggest yan? Body cam nga, wala eh. Tapos kayo, naghahanap ka robot, naghahanap ka ng drone. Ano ba yan? Andun pa rin tayo sa 1980s, 1970s na magpatrolya ang mga pulis sa daan. Di ba nga, pwede mo nang hulihin ang tao or pwede mo nang i-charge ang tao or i-fine ang tao based on CCTV footage? Pwede na, di ba? Kasi meron ng contactless apprehension sa traffic na supposedly dapat ginagamit na rin natin. So, hindi ko alam. Dapat daw yung police gamitan ng NCAP. General Torre, introduce mo na rin yung NCAP dyan sa PNP. Hindi lang MMDA ang gagamit ng NCAP. Gusto ni Vice President Sara Duterte, may NCAP din ang PNP. Ayan General Torre. Kinig po ba kayo? Sorry, I'm just really, really, really frustrated sa mga pangyayari. Frustrated daw sa'yo siya. General Torre, frustrated daw sa'yo. Kasi, bakit kasi gusto mong patambayin yung mga pulis niyan sa kanto? Huwag daw ganon. Magpabili ka raw ng drone. Magpabili ka ng, o kaya saan ba tayo order ng robot? Order ka ng robot. Ayun daw, ipatrol. At tapos, kung ang MMDA may NCAP, gusto niya ang PNP may NCAP din. Walang ya. Nako po, ayan sinasabi natin eh. Iba talaga kapag magaling mag-isip ang ating Vice President. Kung ano-ano na lang ang naisip, makamema lang, makakontra lang mga kababayan. Walang joy yan, talaga naman. General Torre, sir, ayan, may suggestion sa inyo.
Apply nyo raw ng NCAP, non-contact apprehension. At magpabili na kayo, order na raw kayo ng maraming drone. Yung automatic hindi yung manually kasi siyempre nakakapagod din pag manual. Yung automatic. Tapos robot. Order na kayo ng Robocop. Saan ba galing yung Robocop? Saan ba merong Robocop? Para daw ang patrolin dyan sa buong Pilipinas. Yung mga polis, doon lang sa istasyon. O magtong-itong-it lang kayo dyan. Sugal-sugal kayo, mambabae kayo, mag-inom-inom kayo dyan. Yun ata gusto nito. Netong ating BP. Well, anyway yan mga kababayan. Ako natatawa na lang ako dito sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Makakontra lang, makamema lang kung ano-ano na naisip. Diba? Kaya sang-ayon ba kayo sa suggestion ni Sara Duterte? Sige nga, mag-comment nga po kayo dito po sa ilalim ng ating video kung kayo sang-ayon o hindi. Comment lang po. Alright, so yun lang po. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toy sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.